Welcome back to our podcast, Buhay Rock and Roll, episode number 9. Umpisa ng podcast, sablay kaagad, panat po ako mga kaibigan. Okay. Ang haba na ng mga pinagsasabi namin, ilang minuto na ba yun? Parang 10 minutes na yata. Pagtingin ko, hindi pa pala naka-record yung audio mixer natin. So, pasensya na sa mga partner ko. Mga kaibigan, palakpakan natin. Nagbabalik from my original episode. Si Kebs po, mga kaibigan, palakpakan po natin siya. Hey guys. And we have from our episode number 4 and 5, si Kuya Romy. Magandang araw sa inyo lahat. Ito naman po kami pasaway. Okay. So, kwento natin ano nangyari ngayong araw na to. Bago ang lahat, papasalamat tayo sa lahat ng mga followers natin sa Spotify. And maraming salamat sa inyo. Today is the day na nag-reach more than 100 na yung followers natin. Palakpakan natin yung mga nag-follow sa atin, guys. Thank you very much. Palakpakan nyo naman, guys. Maraming salamat sa inyo lahat. Yun. Tapos also palakpakan din natin lahat ng ating mga nasa Facebook na nag-like. So yun, no. Search nyo lang po yung Buhay Rock and Roll sa lahat ng platform. Baka nandoon na kami by the time na ni-release namin to. Tumatawid na po kami sa Apple Podcast if you have an iOS device and or if you're using your computer and you happen to come across the Apple Podcast app or software, i-type nyo lang po Buhay Rock and Roll, nandoon na rin po tayo. And also, we are now preparing our YouTube page. Yan. So, pakisubscribe nyo din po yung akin, yung kay Direct Pao Pasatiempo na page. As of now, yun po muna yung magiging bahay ng ating Buhay Rock and Roll. Kasi nga, natutunan natin sa Spotify pala, there's no way for us to earn pa. Hindi pa siya hindi pa nila inaalaw yung Pilipinas na ganun nga, no, kumbaga monetize yung pala yung tamang term. Anyway, so what happened is ang aga namin kanina dahil meron kaming ocular meeting and parang magsusupply kami ng lights and sounds and video coverage and streaming. Yan, shoutout sa IMAX Productions. Yan, so nag-ocular kami. So pagdating ng 2 days from now, yon, doon kami magre-rehearse, magsi-setup. So yun, no. Kaya ko din siya binanggit dahil siyempre sabi ko nga if meron kayong event tapos kailangan nyo po mag-iwan lang kayo ng nawawala yung aking ayun, okay. So mag-iwan lang kayo ng inquiry dun sa comment section ng Spotify, Facebook or YouTube para kung kailangan nyo ng ganung klaseng services. And mamaya actually pagkatapos namin mag-podcast, pupunta naman kami sa isang meeting naman for a video production service naman yon. So baka gagawa kami ng audiovisual presentation yon sa isang government agency yan dito sa bandang south. So ano ba pang mga kamusta from the last episode, anong mga nangyari sa iyo? Kamusta? Yeah, yung last episode niya, diretso kong gig. Kamusta yung gig na yan? Yeah, masaya yung gig na yan. Sobrang saya. Kasi parang nag-2 hits ako dun eh. Ano ibig sabihin 2 hits? Parang dalawang magkasunod na gigs sila Lagare. So, sumabay ako ng Lagare sa kanila. As in? As in. Kasi, so, parang yung gabi yun, di ba? Anong oras na natapos yun? Nakasalang sila mga 11:30 na nung second na gig na yun. Gabi? 11:30. Tapos, 1 hour din yung tugtog nila. So, yun. Siguro tapos na ng madaling araw na. Pag mga 1 hour na tugtog, mga ilan ng Mga 10 songs. 10 songs din, 8 to 10. So, tibay din ng, ng resistensya nila, no? Pero okay naman yung venue. Yun yung sulit na venue na papanooran mo eh. Kasi malamig eh.
Aircon. Aircon, Hindi- sobrang lamig. bihira na yung ganyan. Kasi the Bihira. rest is Kasi pag hindi mostly open. open eh. Correct. Tapos pag open, wala. Ano Oo, lang. oo. Tapos syempre magalaw ka dun. Ang daming nagalaw, tao. Maraming tao. So, Pero ang doon init-init. kahit magtatakbo ka. Kasi parang, Oo. hindi mo expect na ganun. Oo. Pero yung, para sa akin, yung price na, yung sa ganung price, worth it na. Oo, tama. Oo, kasi aircon eh. Mm. Oo, bihira na yung magkaroon ng ganung event. The last time na nakaranas ako ng event na concert sa World Trade pa. Sa World Trade. Oo, Yun talaga, oo, din hindi dun. hindi nabasa ng pawis yung binili kong t-shirt. Pwera from- na lang kung magmomosh ka talaga. Oo. Pero hindi kahit na ano pa rin siya, presko pa rin. Presko pa rin Oo, naman. nakakatuwa pa rin. Parang lang, siguro kung active ka lang talagang magtalon, makipagbanggaan, yan. Wala, magpapawis ka talaga. Oo. Pero syempre, if mga chill lang na yun, yung mga solid. Yan. Kaya ewan ko, ako yun ang hinayang sa iba eh. Dahil hindi Kasi sumama. Hindi sila pumunta. Yung iba, hindi pumunta. Or pero nandoon na meron, pero hindi natiis, hindi marami nahintay. rin naman ding marami pang space. Kumbaga, hindi ganun siya ka-jump pack. Okay. Ayun. How about you, Kuya Roms? Kamusta ka naman? Ano ko lang yung para sa city pala. Nasa Alabang pala kami, Alabang, Muntinlupa, sa Southville 3. Oh, yun, pinopromote niya. Pinopromote ko kung abangan nyo kami, doon kami sa sa barangay, sa court. Doon- Barangay Covered Court. Oo, doon kami Kaya mag-set may up. setup pala para kami kahit sa papaano. kailan? July 7. July 7. July 7. Siguro by the time na ni-release to, tapos na yung July 7. Oo, siguro naman. Mahaba yung pila, guys. Mahaba yung pila ng mga episodes. So, ganun. We are trying to upload bi-weekly. So, siguro, ang bilang ko niyan, pag kasi may analytics dun, guys. So, pag medyo bumababa na, kailangan ko na i-upload. Pero, parang every 3 days yung bilang ko. Kasi, at least, para naman to give chance pa dun sa mga nakikinig na, yun nga. Tapos, kung, makapag-comment, mapag-aralan din, di ba? So, kapag may kailangang improve, okay, noted yan. Tapos, pag may sinasuggest sila, sige, try nga natin din. May mga ganun eh. So, until the time na pwede na tayo mag-live, na yun talaga yung ultimate goal natin na makapag-live tayo. Tinitingnan ko, medyo kulang ng frame si Or, iurong natin yung mesa konti pabalik dito kay Kuya Roms. Yan. Guys, sa mga nakikinig sa Spotify, tinatry lang namin magkasya kami doon sa loob ng, ng frame. Yan. Anyway, okay. So, ayan, Ako naman, like kahapon, nagsimba and common comments and observation. Masaya yung binitawan ni Father Jerry Orbos kahapon. Gusto ko lang banggitin kasi for the longest time since the start of the dark years nitong nakaraan, ito yung line na palagi kong sinasabi, palagi ko siyang sinasambit. And then, since hindi nga ako into reading the Bible, hindi ko alam na galing pala din siya sa Bible. So, share ko lang kasi nakakatuwa. Ang sarap ng pakiramdam ko nung nalaman ko yung bagay na yun. Sabi niya, may sinasabi, I don't know kung alam mo tong song na to, kinanta siya ni Gary V. So, sabi niya, trust in me and lean not on your own understanding. Trust in me with all yun. Ay baka yung ibang lyrics yung sa Bible kinuha. Yun nga, it came from Proverbs chapter 3 verse 5. So parang pala siya, ang sinasabi nga, 'di ba? Parang ipagkatiwala mo sa kanya. Wag mong hayaan yung utak ko ang mangibabaw kasi totoo eh. Regardless of, kasi nga natutunan natin from our past episodes, top 3 na wag pag-uusapan sa mga social media platform is I don't know kung alin ang top 1 or top 3 doon. Basta it includes religion, politics,
and any topic about LGBTQ kasi kung wala ka namang idea about it, huwag ka na magsalita kasi baka may masabi kang mali, ma-cancel ka kasi nga hindi ka naman expert sa bagay na yun eh. So, basta as long as you respect the three topics. So, topic of religion, topic of politics, tapos although yun nga yung napag-usapan dalasan, gusto ko siyang i-share. Kasi tama from the last time na nagsimula tayo mag-podcast, kasi related sa podcast. Isip tayo ng isip. Simulan na ba natin? Paano kung sabihin ni ganito? Paano kung marinig ka ng kaaway mo, di natuntun ka, parang gano'n. Paano kung narinig ng pinagkakautangan mo tapos biglang sabihin sa'yo, nagpa-podcast ka, hindi ka naman, alam mo yun, kasi honestly, hindi naman tayo perfectong tao talaga. Diba? Parang may past tayo, may nakaraan tayo. Ang perfecto, pangalan lang yun. Pangalan lang. Pero sa mga ginagawa, walang perfect. Pangalan lang mayroon. Pero alam mo sa sarili mo na hindi mo naman yun intensyon. Kung ano man yun. Pangalawa, hindi mo rin naman intensyon na kaya ka nagpa-podcast para magmayabang sa ibang tao. Diba? Ginawa lang natin talaga to from the beginning kasi nga ang dami mo ngang bagay na hindi mo mahanapan ng outlet. Tama. Nasa music ka pero wala naman ang chance na magbanda or mag-perform because of time and syempre funding, ganyan. Nasa photography ka pero every time nagagamit ka ng camera medyo mabigat pa, parang ganon, alam mo yun. Tapos nasa film ka pero hindi mo naman magawa yung gusto mo kasi nga bounded ka ngayon sa sa mga projects, sa mga kompromiso and everything. So there are things talaga na hindi mo na malusutan na kung ano yung hindi mo mailagay yung sarili mo kung basta ganun. Ang hirap, tinan mo ngayon, di ba, pinapaliwanag ko, ang hirap, di ba? So isip ka ng isip ka ng isip. Ano daw ang sabi pa niya, totoo kasi pag lahat ng taong nasusukol, pag nasusukol ka na, di ba, wala ka ng ibang puntahan, dead end, pader na. Anong tinitingnan mo? Taas, baba? Para sa akin, siyempre, hiling ako sa taas. Hindi. Tinan mo, halimbawa, yan na. Pader. Pader na. Dead end na. Saan ka ngayon pwedeng pumunta? Saan ka lilingon? Sa lupa na titingala ka? Andun yung para sa akin lang, siyempre titingala ka kasi correct. Yun ang dasal Nadasal ka kung anong dapat na mangyari sa buhay mo, gano'n. Correct. Correct. Kasi hindi naman lahat ng bagay, andun na nga tayo. Hindi naman lahat ng bagay na tao na forgive masama, hindi nagbabago. Correct. Pag oras na pumasok sa loob mo yung ng Panginoon, asahan yung magbabago at magbabago yan. Alam mo parang natitiri-ay ako dun sa si Kuya Roms. Isa lang siya sa mga kaibigan ko na nandoon sa religion na yon, hindi ko nababanggitin kasi ayoko ring baka ma-cancel out ako. Pero sabi ko sa sarili ko, totoo, tama right from the beginning ng pagpa-podcast, ano kaya sasabihin ni ganito? Pag narinig ni ganito, ano kaya sasabihin? Parang okay, di ba? Parang sige, shut up na nga lang, di ba? Parang hindi na ako, sige, go, let's start. Mabuti nga, Derek, na isipan mo mag-podcast kasi ang totoo niya na kaya tayo nagpa-podcast para yung lahat natin hindi nasasabi natin. Correct. May isi-share natin sa kanila. Tsaka hindi mo kinikimkim sa dibdib di ba? Oo. At least, mabuti nga at ganito. least, sa halip na nakipag-away ka, mag-inuman sa labas, magganap ka ng inuman, doon mo sabihin yung sasabihin mo, tapos yung kainuman mo, hindi ka naman pala naiintindihan. Tatawanan ka pa, magalit pa sa'yo. Correct, di ba? At least, dito na lang. Kasi ang rule naman natin dito, kung hindi nila tayo gustong pakinggan, hanap sila ng iba. Ang dami. Ang dami, lalo nung nakita ko nung tumatawid na tayo ng Apple Podcast, ang daming program. Ang daming program. Tapos, hindi mo ipipilit yung sarili mo dun sa nakikinig. Kasi wala. Pero happy ako kasi tinitingnan ko yung analytics ng previous episode natin. Nakikita ko yung retention. 80% tinatapos. 20% napuputol na on some area. Tapos parang bigla na lang may nakikita ko umaangat dito.
Yung parang sa YouTube, di ba, may makikita ka parang most replayed part ng video, di ba? So parang 80% tinatapos. So at least yung suporta na binibigay ng mga kaibigan natin tsaka mga bago natin mga nakikilala, maraming salamat sa inyo. Well, yun nga, nakakatuwa kasi trust in me and lean not on your own understanding. Na intindihan ko siya nung inexplain siya dun sa mas kahapon. Kasi ipagkatiwala mo sa kanya pagka hindi mo na talaga kasi 'di ba katulad kanina, may meeting. Sabi ko kay Kuya Romy, hindi mo na tayo magkikwentuhan kasi magpa-practice ako kung ano yung paano mag-English. Sabi ko, pagpa-practice ako yung mga sasabihin ko, ganyan. Pagka pala halimbawa alisin natin sa bagay na yun, halimbawa yun nga, iniisip ko nasa na tong ganito, anong nangyari sa ganito, yung business mo sa Batangas na akala mo ito na, biglang yun, nagmamatigasan kayo, sino una makikipag-usap sa'yo, parang okay, sige, di, pasa Diyos ko na lang din. Kaysa naman sa mas stress ka araw-araw, tapos tubuan ka ng mga kung ano-anong sakit dyan, makipag-away ka, awayin mo, maksalita ka ng hindi maganda. O di ba? Yan ang magandang solusyon. Itigil muna hanggat wala pang Kasi mahirap naman kumprontahin mo yung tao na alam naman niya na dapat yung gawin. Hindi naman niya ginagawa. Ano ba ang dapat? Sabi ko nga, ano na lang, let's just move on. Tsaka ang yun nga, kasi nga sabi ko, ang rule ko lang naman communication always walang nagkakagalit na tao na mayat maya nakikipag-usap. Pero maraming nagkakagalit na magkakaibigan, magkakamag-anak kasi hindi nag-uusap. Totoo yan. 'Di ba? So kung ayaw mong makipag-usap, natural, magkakaroon ng misunderstanding. Magkakaroon ng hindi pagkakaunawan. Kasi ayaw mong makipag-usap Ngayon, kung nakikipag-usap ka naman, meron kang naaabatan, meron kang napiprevent. Yun. Ngayon, idudugtong ko doon, matapos yung misa, syempre, eto na. I don't know kung mag-agree kayo dito. Merong mga parang halos nakalista na yung pangalan nila dun sa upuan. May ganun na parang sa sobrang makadiyos, sabihin na natin na palagi taong simbahan sila, ganun na lang. Sabihin na lang natin ganun. Sobrang taong simbahan sila, pero pag lumabas na sila ng simbahan, ang ugali nila parang mga hindi nagsisimba. Parang sila, parang hindi nila binabago yung nila, yung pananaw sa buhay. Kasi siyempre, ba't nasa simbahan pa sila o ba't sila pumunta sa tinatawag nilang bahay dasalan. Sambahan. Kung ganun lang pag-uwi sa bahay, ganun din. Useless din. Kaya yun yung mahirap para saan ka nagdadasal? Di ba? Hihingi mo ng tawad yung sarili mo siguro, hihingi ka sa Diyos ng kailangan mo, kung ano yung gusto mo. Pero yung paglabas mo naman doon sa bahay na yon, tapos kung paano ka makitungo sa ibang tao, di ba? Ang mga pangaral doon sa simbahan, hindi mo rin na-apply sa sarili mo. Mayroon nga ako nakilala ng ganyan Pala simbahan, hindi mo absent talaga yan. Linggo, tapos linggo Martes, Katoliko, Martes. Walang walang sablay. Sablay, Yun nga lang, ang laging ba't siya pumupunta doon sa bahay tawag doon, sa kapilya o simbahan. Ano bang ginagawa niya doon? Ang sinasabi, magdadasal. Pag uwi na sa bahay, puro mura din na sinasabi. Correct. Ang bibig puro mura. Siyempre, mahirap naman yung ganun. Yung nakakaintindi sana, wag magalit sa amin yung palasimba na Hindi. Ako gusto ko talaga silang paringgan. Kasi, gusto ko talaga silang paringgan. Alam mo yun, naka-make up, naka-tuck in na mamahaling brand ng polo shirt. Ang relo sabihin na natin hindi bababa na 50,000. Ganyan tapos bagong gupit na nasabihin na natin may pinagkatandaan. Pero pagka lumabas na ng simbahan, nabusinahan lang ng konti. Yung kamay nakangarat, di ba? Anong klase? Kita mo yan. Ako kita ko yan anyway, kasi
kasi kung ganun rin lang, ako personal ko lang to, shout out naman doon sa mga hindi nakakatungtong ng simbahan pero ang ugali daig pa ang Kristiyano. Oo, totoo yan. Kasi Meron may taong mga ganun. Kristiyano na ganun din, analytic din, bibigyan ko ba to o hindi, parang ganun. Pero yung halimbawa, pwede yung makiinom, mga ganun, tapos marami na 'di ba sa social media, hindi nanghihingi pero bibigyan mo. Alam mo nung isang kwento ko nito kaya alam mo naluluha na naman ako. Galit kasi ako sa galit ako dun sa malaki ang katawan na ang lakas-lakas. Tapos mandili mo sa kalsada. Hindi naghahanap buhay. Kahit na kasi nanggaling ako diyan Naranasan ko yan na walang-wala. As in, wala akong malapitang kamag-anak. Ang mga kaibigan ko sagad na. Lahat ng mga pwede kong hiraman ng 20-20, 5-5, ubos na. So, wala na. Nauwi din ako sa ganyan. Pero never akong nanglimos. Ang hinihingi ko trabaho. Napunta ako ng palengke. Dumating ako sa palengke na nakikipag away sa akin yung mga nakapwesto doon, teritoryo nila yun so makikiagaw ako doon sa pagbubuhat para doon sa may-ari ng palengke. Pero 50 pesos at the most, yung isang buong madaling araw na yon, 50 pesos, ganun lang ang makukuha mo. Pero still I've worked for it, di ba? Hindi ko naman siya diniskarte ako sa. That's why pag nakakita ako ng nanlilimos, lalo na pag batang maayos naman ang damit, tapos may hawak na coke sa kabilang kamay, lalo yung may hawak na rugby. Yan, nasa magulang mo, ginaganyan ko yan. Hindi ko bibigyan. Ako honestly, merong isang nagra-rugby, siga pa boss, pahingin pangkain. Kinaltukan ko talaga Ako talaga. Ako, kahit i-cancel nyo ako rito sa pagkakataon, ginawa ko yun. Alam mo kung bakit? Kasi yung magulang, alam mo kung nasan? Nasa kabilang kalye, nagbibingo. Tapos totoo yung yan. anak, nagmamalimos. Yung anak, hindi naman dapat mamalimos dahil parang trip na lang nung grupo nila or kung ano man, ginagaya. Ngayon, sabi ko, sige, magkasuntukan kami ng magulang nito. Nakahanda na ako. Walang pakialam. Nagbibingo. So parang, okay, ngayon, kaya ako siya kinuwento kasi nung isang gabi umuulan. Ito totoo. Namumuo yung luha ko kasi merong isang bata dito sa may area ng Bikutan, sa may SM Bikutan, na hindi siya nanlilimos. Pero wala talaga siyang masilungan. Sumisilong siya sa ilalim ng overpass. Kalakasan ng bagyo yun. Kalakasan ng bagyo. Ng ulan. Na para siyang basang sisiw. Na kung hindi lang sana nga may pagitang sa amin may pagitan na bakod, papasakayin ko sa kotse ko parang lang ba, parang kita mo yung itsura ng isang parang palaboy, kita mo yung ganun. Pero yun naman siguro na ganung sitwasyon na kalakasan ng bagyo na wala kang matuluyan, kasi naranasan ko na hindi makakain ng 3-4 na araw buhay ka naman Pero yung ganon, literally parang pakiramdam nun, pinagsasaklupan ka ng langit at lupa. Yun yung feeling nun Walang bubong na matutulog ka sa kalsada na So parang ngayon ganito. Merong nag-offer ng parang kapote or payong or parang something. So kahit pa paano parang parang ang galing ang Holy Spirit para siyang biglang ginabayan ng parang gano'n. Unusual lang ng gano'n sa panahon niya yun. Parang sabi ko nga, ang sarap gawa ng parang short film kung paano yung Pero parang nadurog lang yung puso ko doon kasi nga, authentic Nakikita mo kasi nung hanggat umaulan, kumakain yung bata. Correct. Yun nga, may hawak ng may hawak siya na tinapay. Tapos habang umuulan, ngumunguya siya na wag mabasa man lang yung kinakain niya. Parang ganon. Tapos meron namang iba katulad nung sabi ko okay sa akin yung mga naglalato-lato, 'di ba?
Tapos may kumakalat ngayon sa Facebook, nagrambulan dahil sa lato-lato. Natawa naman ako doon bigla dahil sabi ko, nung araw inabutan ko pag suntukan, square. Sports yan. Inabot mo rin ba yung square? Oh, yeah. Lalo si Kuya Romy siguro pag sinabing square, talian ng bewang. Karanasan ko yan. Diba? Pero yung lato-lato, ba't kayo magsusuntukan? Ang babaw naman yan, Brad, di ba? Sobrang babaw naman yan. Nung araw nga, hawakan mo sa tenga, hindi pa nga nagsusuntukan eh. Tulakan lang ng balikat eh. Papatungan pa ng bato yung balikat mo. So, Sige, matapang ka. Kunin mo diba? nga, mga ganun. Pitikin mo nga sa tenga. Amba-amba lang, hindi natutuloy sa suntukan. Pero ngayon, hindi, santingin lang, Pero suntukan ngayon, na. lato-lato, suntukan. Diba? Ano ba yan? Ano bang klaseng yan? Anong nangyayari? Tsaka parang isang laro lang yan. Yung panahon dati, sobrang daming laro. Oo. Tapos pisikalan pa. Pisikalan pa talaga. Mapipikon ka talaga. Mapipikon ka talaga. Ano ba to? Follow the leader. Yung mga base to base. Yan. Base to base. Meron pa yung luksong baka. Sa luksong baka. Diba? Yung mga Luksong baka. Tumbang preso, yan. Tumbang Mga preso. original yan eh. Chato. Paway. Ayan. Yung paway pa. Diba? Meron Ayun, mga tawag lang yung luksong bluebid. luksong, yan. Yung mga ganyan. Ganyan. Chinese garter. Chinese garter. Mga original na palaro yan talaga. Oo. So, kumbaga, dahil nga galing ka doon, parang naglinis ka, tapos ma-realize mo, mga tama nga yung mga nababanggit. Tapos, meron pang isang kwento nakita ko na nakapost. Si Mang Dado, shoutout sa kanya, doon sa Hidalgo. Way back, nag-aaral ako ng photography, nasira yung aking camera. Tapos hindi ko alam na nung tinuturo talaga ng lahat ng tao, meron pang isa si Kuya Bong eh. Sa may aircon side naman yon. Sa mga nakikinig baka alam niyo yung sinasabi ko. Yung itong sa kanya open lang. Napabili pa nga ako ng lens sa kanya eh. Naalala ko yun eh. Open lang yun. Tapos tinuturo, doon ka magpagawa sa yung tinuturo yung aircon kay Kuya Bong, ganyan. Tapos nag-canvas ako. Estudyante ako. Siyempre wala naman akong pambayad na malaki. Tapos canvas ulit, mamaya tinuro nandun. Tapos syempre, ikaw first timer ka sa Maynila na ganon, no? Parang ang palaging connotation mo baka maloko ka. Baka ngayon ang tawag legit check. Ano ba? Ano yung scam? Yan. Budol, baka parang ganon. Dugo-dugo. Yeah. Pero yun nga, tinuturo talaga siya ng lahat ng mga taga doon. Di sige, sabi ko, kuya, papagawa ko lang. Sabi niya, sige, wag ka nang umalis. Hintayin mo na lang, sabi niya. Tapos parang ang singil niya yata 800 nung nagbibilang na ako. Problema na ako kasi kailangan ko ng at least 50 pesos makauwi ako, makasakay ako ng jeep. Tapos sabi niya, sige, 750 na lang. So, natuwa ako. Ang tagal na nun. Tapos nabasa ko sa Inquirer, yun nga, stay still, yun pa rin ang trabaho niya. Tapos, kaya siya na-feature kasi kakagraduate lang nung bunso niyang anak, pangatlo. Yung mga kamerang madalas niyang gawin, obsolete na. Ibig sabihin, lumang mga kamera na. Pero, nagawa niyang makapagpatapos ng kanyang anak gamit yung trabaho niyang obsolete. Hindi naman, yung ginagawa niya obsolete. Yun, pero yung skill niya hindi. So parang na-realize ko na kadikit din for this episode. Nararamdaman ko kasi lately parang madalas na lahat ng mga nagiging project ko padive yung presyo. I don't know kung sinong may problema doon, yung bang mga kasama ko sa industriya na nagbababa ng presyo. Yun nga eh, kasi hindi naman bumababa yung presyo ng camera eh. Hindi rin bumababa yung presyo ng mga gamit. Pero yung inaalok nilang presyo sa uri ng trabaho natin, bumababa na. Taas ng taas ang bilihin. Kahapon lang, bigas at saka gasolina. Di ba? So lately, napapaisip ako, ano kaya? Maggawa na lang kaya akong lugawan. Baka yun nga sabi ko nung isang episode, magtayo na lang kaya ako ng Xeroxan photocopy business. Baka mas maganda pa kasi nalolo moral ka eh. Meron ako isang project. Ang usapan namin, makatapos pa ng 20 episode ka mababayaran. Yun manggagaling pa sa kung
kung magkano ang matitirang pwedeng ibayad sa'yo. Alam mo yun, di ba? So parang wala ka pang kasiguraduhan, pero sinasampalan ka ng kontrata. Pero yun, mahirap. Oh, mahirap Yung talaga. kasi- Saan ka kukuha ng pambayad mo ng lahat, Oo. di ba? Kaya yung time na medyo nagkaedad, umabot ako sa edad ng ganito, nung araw, naririnig ko sa mga magulang, ay yan, ano pala yan, yung tawag doon, yung nagpipicture, tawag doon. Photographer. Photographer, ay ayoko dyan, wag yan kasi Walang pera dyan. walang pera yan. Oo. Maraming nagko-comment sa ibang magulang, lalo kung Lalo pamilya ko. diba? Lalo pamilya Kapag ko. alam na may anak sila na dalaga, na may pangarap sila, wag mong ligawan pa, ako, Oo. galit sa iyo kasi ano ka lang eh. Totoo. Yung mga arts, Oo, yung mga yung mga any course na may tungkol sa art. Oo. Ang babanggitin sa ba, nagbabanda ka? Ewan ko kung narinig sa'yo, music, walang pera dyan. Totoo yan, sinasabi ng mga magulang. Yun ang mga pangarap mo. Anong gusto mong mangyari sa buhay mo? Ganyan, ano. Although pero, alam mo, hindi naman ako nagsisisi na ito pa rin yung linya na pinunta ko. Still we're talking about 6 digits pa rin naman. Or 5 digits at the minimum na mga project na ano. Pero yung value nung pera mo versus sa ino-offer mo at ine-expect nila, hindi na siya balance. Halimbawa, katulad nung sinabi ko sa'yo, tatrabuhin ko muna ng 2 taon bago ka mapasweldo ng 5 digits. So, i-divide mo yon nag-average ka lang ng magkano tuloy per month, diba? So, para mabuhay ka, kailangan mo ng at least 10 ganon na ganong project. Diba? Ngayon, isa pa, dati, pag napakontrata ka, 5 digits worth yung kontrata mo dito sa trabahong to, may kasamang respeto yung nagpapagawa sa'yo. Ngayon, hindi eh. Ngayon, wala na. Ang bukang bibig pa nga nitong huli kong na tinulungan na nga lang, parang ganon, bawal ka magreklamo kasi kung nakakontrata ka sa amin. So, wala nang respeto. Yun yung doon. Kaya ang saya din nung last episode with Ma'am Arlene kasi ang pinag-usapan doon is with respect eh. Parang TVJ. For 40 plus years, wala silang kontratang papel. Respeto lang ang kontrata nila. Diba? Pero they're not talking about 5 digits. Million din yun, syempre. Diba? Pero katulad nun, ayoko ding umabot nga sa punto tamang sinabi mo, Kuya Roms, na pagdating ng panahon, sasabihin ng parents mo na, sabi ko sa'yo walang pera dyan eh. Dapat nagganap ka na lang ng ibang trabahong or something, gano'n, di ba? So, anyway, sabi ko nga, yun, lato-lato na naman nasa labas. Wala tayong magagawa, araw gano'n talaga. Pero ako, yun nga, sabi ko, hindi ko binabaril yan eh. Kasi nga, instead na nagta-tablet sila or it's parang nasa magulang na yan. Na kung okay sa magulang nila, di okay, ganun. Pero yung kapitbahay na halimbawa sisigaw na, hoy, magpatulog ka naman. Normal yun. Lumaki ako sa ganun eh. Ewan ko sa panahon ngayon na. Ay, mahirap yung maglaro ng lato-lato kung medyo may edad na. Ay, oo. Ay, doon na sila magtataka ng tao. Hindi, wala nang bata maglalaro noon. Yun din sa tapat namin din ako na Oo. Naglalato-lato pero hindi ko alam kung bata o matanda Tapos minsan kasi gabi. Pag matanda, pero so far wala pa naman ako nakikitang matanda dito naglalato-lato. Mga puro mga bata. Ganyan talaga yung mga bata. Correct. Ako hinahayaan ko yan. Kasi nga masaya ako na. Kaligayahan nila yan eh. Oo. Alam mo kapag may nakita ako nagtutrumpo dyan, talagang ipapaviral ko yan. Kasi dati-rati, di ba? Talagang alam mo ba kung gaano katagal ako maghanap ng pakong diretso talaga. Dahil ikakabit ko sa kahoy na bayabas, sa huhukain ko manual para lang Kaya laking iyak ko pag nalalaglag sa kanal eh. Yung lupa pa yung kalsada. Oo, di ba? Jolene. Kasi yung trumpo na yan, wala kami pambili. Kaya ang ginagawa ko, ako na lang gumagawa. Ako din. Kasi parang 8 pesos yata, tapos 10 piso pag may kasamang tali. Parang ganun. Ang baong ko that time, totoo to, nung panahon mga grade 1, grade 2 yata, 2 piso lang baon ko. Yung Octagon na Andres Bonifacio, inabot mo ba yun? Carabao. Correct. Tama raw yun. Yun.
Tama Sa raw. Sa Mindoro. Oo. Yun naabutan ko pa. Oo, yan. So, related lang din. Related lang din sa topic Kasi nag-aaral ako ng grade 1 dati, yung 5 centavos eh. Kasi ang tinapay nung araw, yung kapanahunan ko, yung 5 centavos, sentimos Oo. magkano yun? 5-5. Yung galyito ang tawagin. Galyetos. Yung, diba? 5-5 yan sa probinsya. Yung matuwan-tuwa na ako. Ang masama nung walang baon binibigay sa airpot. Hindi na ako napasok. Walang baon eh. Oo, yung kwento mo nga, di ba? Oo, ganun pa noon. Tsaka ako pati, naglayas ako sa bahay, ako, 11 years old. Para Oo. makarating ako pala sa Manila. Ang ginawa ko, siyempre yung barko pagdating sa pier mayroon na ninisid ng piso. Pero never ako nang manghingi Oh, ano Ganun yan? yan. Tourist attraction na siya diba? ngayon eh. Yung mga sisid boys, Tapos piso ang ginawa, sisid. sinisisid namin yan. Tapos para may pangkain lang kami. Oo. Ang ginawa ko, May tanong ako, Mm. 'di ba yung ano yun eh, parang pantalan yung kung tawagin, 'di ba? pier Parang na, pier, 'di ba? Oo. Malalim ba talaga 'yon? Malalim yun. Kasi kapag hindi malalim yun, aabot yung puwet ng barko doon Sa sa sayad. Oo buhangin. nga no, yung mga Kailangan ferry malalim no. talaga yun. So Mga- may stock. O mga 20 feet. So something, paano yun? 'Di ba ganun. binato ng piso? Hindi naman So, gaganon sa sayo sa yung piso. Kaya makikita mo pa, maabutan mo yun maabutan kasi mo pa. sasayo-sayo yung piso pag ganyan-ganyan eh. Okay. Kaya ang ginawa ko, yun nga, pag alis ko ng Kalbayog, Mm. ang ginawa ko, sumakay ko sa barko papuntang Cebu para makarating lang ng Maynila. Pero wala kong never naman. Damit wala, brief wala. Matuyo, Ano yun? mabasa. Oo, tama, 'di ba? Kasi Oo, nga diba? sabi mo naglayas ka na Tapos, ng pagdating Stokwa. ko ng- Pagdating Ang ko Ang ng batch Cebu, namin ang tawag Stokwa eh. Astig eh. pagdating ko ng Cebu doon, nag-steam muna ako doon. Mayroon nag-ampun pala sa akin doon. Sana buhay pa sila pero alam ko wala na, matatanda na kasi dati. Ang ginawa ko, di nagsawa ako sa Cebu. Umano naman ako sa barko dito. Ganun din ang ginawa ko. Sumisisi din ako ng barya para hindi ako masita doon sa barko papuntang Maynila, sa pier. Pagdating sa pier, ang unang binagsak ko, Divisoria, ang tagabuhat ng plastic, yung namimili. Para makakain lang. Pero hindi ako nanghihingi. Pinagpaguran ko, pinagtarbahuan ko yung ano ko. Dito na, mga 6 na buwan yata o mahigit pa. Napadpad ako sa Mandaluyong kasi gusto ko nga ikutin yung Metro Manila. May Buni, sa palengke dyan. Diyan ako yun, ang huli noon, dito na ako napunta sa Muntinlupa. Pagdating sa Muntinlupa, Laguna, dami kong karanasan dyan, pero wag ko na ikwento lahat, baka abutin tayo magdamag. Hindi, gawin natin ng gawin natin ng episode do. Kasi kapag The Kuya Roms. kaya kung isa-isahin natin, baka abutin pa tayo ng 24 hours. Ilang nito. episode ba? Hindi, okay lang yan. Ilang season ba yung plano natin, di ba? Rock Kaya, and roll nga eh. ang ginawa ko, yun na, yung kwento ko, na lang, yung tawag doon, patlang-patlang, kung tawagin sa Tagalog, hindi ko diretso. Kasi, Bigyan mo lang ng hint lang muna. Gagawa natin ng timeline yan. Tsaka episode. Pero yung sabi na yung mga bata ngayon ang hihingi, namimilit, gagalit pa kapag hindi bigyan, mumurahin ka pa Yung katulad. Yun nga. Diba? Yun. Kayo gumawa Meron nga, doon. sinipa pa yung kotse natin eh. Oo. 'Di ba? Kasi hindi natin binigyan ng binigyan namin pero 5 piso lang. Parang gusto pa niya may amount na Anyway. So yun nga, sabi ko, ewan ko kung anong kwento ni Jerbil. Siguro pag nakikinig si Jerbil dito, ang dami niyang binabanat. Yung tungkol din doon, halimbawa, ito yung presyo kasi, parang ito yung value ng price. Kasi, kaya mo naman binigay yun kasi meron kang expenses. So, madalas niyan, for example, syempre pamasahe, tapos, like katulad yung sinasabi kong isang project, 1-2 linggo magpa-revise yan, parang unlimited revision yan. Yung dating bill ko dito ng Meralco na dati parang sabihin ko lang parang ganito lang, halimbawa lang, dati parang 100 pesos lang. Nung syempre lagi mong tinatrabaho yung kanya 1 linggo, di ba? Umabot ako ng mga 2,000 eh. Tumaas ng ganun kalaki yung bill ko. So yun nga, sabi kong ganun, nagiging parang ano kaya to? So, pero hindi, sabi ko. Nung narinig ko yung kwento ni Mang Dado, laban lang. Laban lang. Kasi parang ganito pala yan. Hindi mo naman yan magiging kliyente dahil wala na siyang makitang ibang pwedeng pagpagawan. Kasi ang attitude ko rin kasi, kung hindi, kaibigan ko, loyal ako doon ako lagi sa kanya bibili. Pag may problema yung produkto, sinasabi ko sa kanya. Ngayon, ako naman ganun din. Halimbawa, nagpagupit ako.
hindi ko gusto yung barbero na yan, hindi na rin ako babalik doon. So ang reason kung bakit may mga nagiging client pa ako is because meron akong output na gusto pala nila, parang gano'n. Parang nagustuhan nila ang gawa mo. Oo. Mga So, ganun lang naman eh. sabi ko, siguro si Mang Dado ganun din. So, I'll just maintain the quality na ino-offer ko. Parang ganun, yun yung learning. Di ba? Kasi parang sa halit na magmukmuk ako na ay, bakit hindi na sa akin nagpapagawa si ganito? Kasi siguro hindi na niya nagustuhan yung quality na binibigay ko. Kasi aminado ko, before the pandemic, yumabang din talaga ako ng gusto. Kasi kaliwat kanan yung project ko na hindi ko, kumbaga, tapos dumating din ako sa point na namimili na ako eh. Kasi sabay-sabay, minsan 3. Pipiliin ko na lang alin dyan yung gusto ko eh. Parang lumabot na ako sa ganon. Tapos yun nga, parang binatukan ka ng Diyos na, wala ka ngayon kahit anong project. So kahit tatanggapin mo na. Diba? Pero, hindi ko nilulunok yung sistema na pre, gawin mo naman to 500 lang ano ba yan, gagawin ko dahil kumpare mo ako o kaibigan mo ako o yan lang yung budget mo. Sabi, hindi, kasi sa kabila 2.5 eh, di ba? Bakit sa akin ka nagpapagawa? Kasi mas mura ka 500. Mali. Mali. Dapat, di ba? Kung ang tingin nila sa'yo mababa, wag. Sabi ko, ang sagot ko doon, libre ko na lang nagagawin yan. I'd rather do it for free. Mas okay nang sinabi mong baka pwedeng favor naman. Correct. Diba? Dahil magkaibigan kami, di ba? Kasi nangyayari naman merong isang project, at ito, totoo to, ang daming requirement, 3 camera, umaga hanggang hapon, tapos mayroong after the day, papanoorin na. Kaya lang ang budget ko, 5,000 eh. Matatawa ka kasi dun sa worth ng 5,000 na yun, van lang yun, driver at saka gas para makarating out of town pa, hindi pa Metro Manila. Pero ang usapan, kaibigan eh. Na parang pabor naman, tulungan mo naman ako, babawi ako sa'yo sa susunod kasi wala talagang kukuha nito eh. Tinanggap ko siya. Parang lang ganon. And then natuwa naman siya, binigyan niya ako ng project na ang quotation ko, halimbawa 100 piso, pero sabi niya, hindi, sige, 120. Para makabawi ako doon sa last time. Oo. Nakakatuwa yun, di ba? So sabi ko, siguro kaya ngayon lately, parang ganito na lang kasi ganito na lang din yung ginagawa ko. So sabi ko, sige, kahit na low moral ako, kahit na sabihin nating mahirap na ulit bumangon, kung there will come a time na babalik sila sa akin, sige, gagawin ko na ulit. Pero I will give it katulad ng kung paano ko nagsimula dati. Parang ganon. Tapos, meron pang isa. 'Di ba sabi ko nga, yung parang hindi nagsisimba pero ang asal daig pa ang Kristiyano sa bait. Meron namang simba ng simba pero ang asal naman banal na aso, santong kabayo, 'di ba? Meron akong gustong itanong sa inyo, sa inyong dalawa. Ito, kayo sumagot nito. Ito kasi baga parang yung mga tabu ng podcast pinag-uusapan na natin eh. Ito, politics. Kamusta yung asal ng mga senador natin? Ay, ayaw ko magbanggit na pangalan. Sige, walang pangalan, pero anong masasabi mo versus sa kung paano yung mga hearing ng Senado, paano yung galawan dati? Ako, wala ako gano'n talagang din yun sa politics. Hindi ako ganong updated. Hindi ako ganong sumusubaybay. Bakit? Pero hindi ka ngayon sumusubaybay dahil dati sumusubaybay ka, ngayon hindi? Ano ibig mong sabihin? Hindi talaga ako parang naging into sa politics. Kasi una-una, pagka sinabi mong politika, alam mo magulo. Okay. Parang, sabihin natin, ako ka rin, mamamayan ka rin ng Pilipinas, ba't wala kang pakialam? Sabi, parang sa akin, anong magagawa ko? Mag-isa ako. Kahit naman magsalita ka dyan eh. Wala ka namang parang kapangyarihan para mabago yung mga... Alam mo, may punto ka dyan sa isang banda, pero meron naman akong lesson in life na contradicting to that. Alam ko naman, mali. Pero parang sa akin, doon na lang ako nag-stick na manahimik. Yun na nga eh. Oo. Parang hirap kasi din. Kasi tama ka din eh. May point ka. May point ka na sige, magra-rant ka about sa nakikita mo, naririnig mo. Pero wala namang nakikinig sa'yo talaga eh. 'Di ba? Not unless kung popular ka na pwede kang mag-impluwensya ng iba.
ibabash ka. Mm. Ganun yan eh. Pero pag halimbawa katulad mo, na nagtataka nga yung mga kasama ko sa dami-dami pwede ko maging co-host, isang Kebs pa yung kinuha ko doon na co-host. Sabi ko, yun yung yun yung formula eh. 'Di ba? Ako na yung madaldal, tapos isa na neutral. Diba? Neutral. There's no such thing for me as neutral, pero ibig sabihin hindi kasing dami ng pwede kong sabihin. Kasi parang sa akin, parang out of the box pa rin. Parang third person point of view pa rin. Correct. Oo. Tama yan. Pero sa kabilang banda, ako naman, ang sinasabi naman ay, kung palagi ka mananahimik, paano nila malalaman na hindi mo gusto? Yan din. Si Kuya Roms, ano bang... Hindi, tama yun, sasabi mo. Kailangan talaga sa mga ganyang bagay, huwag ka manahimik. Kasi kapag oras manahimik ka, kung anong ginagawa lala at lalala yan. Hindi maano yan, hindi ma-discover ng taong bayan yan. Kasi kapag walang oras na walang nagsitan, ay okay lang pala ito ginagawa ko. Patuloy pa rin yung ginagawain niya na hindi tama sa natin, sa bansa natin. Kung ako nga masusunod, tatanggalin ko ng mga senador na yan. Kung ganun lang kadali diba? Kahit naman ako Parang sa akin, para sa akin, syempre darating din tayo sa puntong ganyan Kung may kapangyarihan lang din naman tayong gawin, yung mga ganong bagay, matagal na nating ginawa lahat yun. Anong basihan nyo? Bakit nyo gagawin yun? Anong basihan? Mali Syempre alam mo mali, tatama mo. Kaso wala ka namang kapangyarihan. When you say na naging mali siya for you o dahil alam mong merong ibang apektadong pang tao? Ay, yung pala, wag mapikon yung sinasabi, tanggalin ng mga senador yan. Ito na pag-usapan lang. Kung kayo mapikon ito na pag-usapan lang namin. Alam talaga ng lahat na mali. Kumbaga majority, parang yung halatadong mali, pero ayaw umamin Yung mga ganun. Kasi sa akin ganito every once in a while parang I would like to take a break sa mga arts and kasi ang art and music kasi sa akin can be a channel or medium to say kung saan ka pumuposisyon. Lalo na sa current events and kung ano yung posisyon mo as a Filipino sa bansa mo, parang gano'n. Para yung mga output ng art mo mapakinabangan ng kapwa Pilipino or makarelate yung kapwa mo Pilipino. So minsan pag katulad ngayon meron bago pumasok sa akin project last Friday, mag-arrange ako ng isang hymn ng isang high school na na hymn nila ng isang high school ganyan. So gusto ko ma-inspire. So sino ba tong school na to? Ano ba tong gantong to? So ganyan. So I happen to watch clips related dun sa region. So kung saan man 'yon. And then napansin ko, oo nga kasi lumabas sa social media na dati napaka-prestigiyoso ng Senado. Dati kung mangangarap ka ng maging isang kasi dati madalas yan marami ako na naging experience niyan. May pangarap siyang maging Miriam Defensor Santiago. Ang practice niya is palaging mag-aral, magsalita, mag-practice ng English, paano magsalita, ano yung batas, ganyan. Ngayon parang pwede na pala kasi dati ginawang katatawanan si Senador Lito Lapid dahil laging tahimik, hindi nag-English, hindi nagsasalita. Pero ang dami naman niyang ginawang batas, Ngayon, parang mas okay pa para sa akin mas okay pa sa akin si Senator Lito Lapid ngayon kumpara sa kung ano yung meron ngayon. Kasi parang ngayon, okay. Kung barubal ako magsalita, pwede na ako maging senador. Hindi ko na kailangang mag-practice ng English. Dahil babarubaling ko lang yung mga kausap doon, pwede na pala yun. Ganun ng akin personal ko to Pangalawa, hindi ko na pala kailangan umintindi ng English kasi pwede pala akong mag-request ng Tagalog. Hindi ko sinasabing yung lalim ng karunungan nila yun ang pinapatungkulan ko. Hindi. Ang sinasabi ko kasi yung babaw ng kung paano nila nire-representa yung kanilang posisyon, nagbabago ang pananaw ko.
So kapag pala halimbawa katulad niya, nasa linya din ako ng ganito tapos meron ako inuusig sa Blue Ribbon Committee or sa hearing ikaw, sumagot ka. Huwag mo akong paglulukuhin, papakulong kita. Ganun na pala Kasi yun. Ganun. Ako karanasan ko yan kasi time na nagtestigo ako sa isang barilan eh. Ito naman talaga nasa harapan ako. Pero ang inaano ko nga, tinuturuan ako ng abogado. Sabi ng abogado doon, wala pa kami doon sa sa harapan ng ng tawag doon, ng piskal na ito daw sasabihin ko tapos magsalita daw ako kung maintindihan ko ng English. Sabi ko, ako kahit papaano kakaintindihan man. Pero nung hindi na alam ng attorney na ang pagdating ko doon sa loob, iba pala yung iniisip ko. Kaya nung pagdating ko sa loob, puro sila Inglesan. Siyempre, mahina ako sa mga ganyan. Wala namang gaanong pinag-aralan. Hindi sinabi ko, pwede po ba mag-request na Tagalog na lang? Yun, sinabi ko na Tagalog na lang para lahat maintindihan ko. Pero hindi ka naman senador. Hindi naman ako senador, diba? Kasi doon ang lang. Nakakagulat kasi, yung isang ordinaryong Juan de la Cruz, pwede yan. Ito, senador. So, tapos, sige. Ako lang to. Ngayon, ito yung nakakagulat dyan. Binoto ko yun. Binoto ko yung binabanggit ko. Binoto ko yun. Kasi behind the scene, may mga alam ako tungkol sa kanya na karapat-dapat naman. So, pero, kaya nga lang kasi, nare-realize ko, dati, kapag ikaw bopol, ropor, mag-barangay kapitan nga, hindi eh. Di ba? Ngayon pa kaya na senador. So sabi ko, ano kaya kung ako maging popular dito sa ginagawa ko, tapos tumakbo ako na maging senador. Di ba? May program na ako, tapos gayahin ko yung isang senador na tawagan mo nga yung si Colonel at I will balasubas ka. Di ba? Gayahin ko kaya yun, no? O kaya naman magiging senador ako, di ba? Tapos ayun na, pagdating ko doon, di ganun na rin ako umasta kasi pwede naman pala eh. Di ba? So, hindi ko binibigyang ang ibig kong sabihin kasi, parang oo nga, tama pala yung sinasabi na nagbago yung mukha ng Senado. Mula noon tapos ngayon. So, yun. Hindi ko ginagawang katatawanan. I mean, napapansin ko lang na ako lang yun. Ganun pala. Which is the irony nga, is binoto ko yun eh. Yun nga yung doon eh. Tapos ito pa isa. Dadugtong ko ito parang segue. Kapag pala pumatol ka sa isang panatiko, kasi for example, may nang bash. May nagsabi sa akin, may tumawag sa akin, sabing ganun. Pao, dapat pag yung podcast mo, pag-usapan mo yung mga controversial. Kasi puputok agad yung yung podcast nyo. At pagka pinag-usapan yan, viral ka agad yan. Ganyan-ganyan. So, paano kung may magbabash sa akin? Ganyan-ganyan. Wala naman na ngayon na hindi binabash eh. Ultimo kapwa mo friend sa loob ng Facebook mo, binabash ka, hindi mo alam eh. Oo, totoo yan. Di ba? Lately nga, di ba? Kumbaga friend na nga natin pero may i-comment pa rin siya. Although friend natin yun, totoo na binabash ka pa rin. Na maririnig pa rin ng ibang tao yun. Na parang binibigyan mo ng karapatan din yung ibang tao na, kaibigan ko to, yung nagsasalita, ganon. O di parang siya, hindi ko kilala yan, pero sabi nung ganto yan. O di ganon na nga rin yan. Ganyan. So totoo din yun na ganon na Ngayon, kung papatol ka sa ganon, which is panatiko, halimbawa panatiko, at pinatulad mo ang isang panatiko, sino may kasalanan? Para sa akin, di yung bakit alam mo pala na gano'n ang gawa niya, ba't mo panatulan? Correct. Kasi tingnan mo to May isang issue, komedyante. Komedyante, nagsalita siya ng joke. Nagbato siya ng joke, nagbitaw siya ng joke. Pero ang topic ng joke niya, yung isa sa tatlo na binabanggit nating wag pag-usapan, religion, politics, and LGBTQ. So, parang binato niya yung isa doon sa tatlong yon. Ngayon may nag-react na panatiko nung isa doon sa tatlong yon. So, wala kang magagawa ron. Kasi kung papatulan mo nga naman yun, ang nakakatawa, umabot sa punto na naghamunan.
papatayin, babarilin. May, Grabe. ha? Parang panakot na ang ginagawa. Ako, kung ako magkukomento, lang personal lang to komedyante nga eh. Yun nga. Komedyante nga eh. Di ba? Patulan mo ba naman yung komedyante, di ba? Kasalanan mo yun, di ba? Kasi komedyante nga. Ngayon may sinabi siyang sa pananaw niya ganon, di ba? Sa isang show niya na during the show nag-agree yung lahat ng nanonood kasi walang nang bash sa kanya during the actual live. Walang nang bash eh. Ibig sabihin bumenta siya sa mga nanonood. Oy, bakit sinisingle out mo lang yung tao na yun? Na siya lang yung binabanatan mo na gusto mong gulpihin dahil nagsalita ng masama tungkol sa'yo or sa kung ano man yung belief mo. Eh di banatan mo rin the rest ng taong tumawa dun. Di ba? Hindi ko sinasabing tama yung ginawa nung komedyante. Ang point lang, kasi ang Pilipino sa sobrang pagka-sensitive niya, ginagamit niya yung pagiging sensitive niya sa mga walang kapararakang bagay. Bakit hindi ka sensitibo sa China? Yun. Saang anggulo mo tingnan, tama ka ron. Pag may Pilipino na kumontra sa'yo, hindi Pilipino yun. Yung sinasabing wala naman tayong panalo sa China eh. O, para sa akin, hindi ka Pinoy. Chinoy yun. Chinoy. Oo. Kasi ako, kung babalikan mong history, malamang ikaw na nagsasalita ng bagay na yan, yung isa sa mga kamag-anak mo namatay sa pakikipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Tapos ikaw magsasalita ka ng ganyan. Sige nga, hamunin natin mga listeners natin. Sino sa inyo ang may kamag-anak na pwede nyong ipagmalaki na hindi nakialam sa pagkamit ng kalayaan ng Pilipinas? Sige. Aminin nyo sa akin na yung angkan nyo, yung lolo nyo, tito nyo, yung mga nauna nyong ninuno, ni isang beses hindi nakialam para lang maging malaya ang Pilipinas. Malamang yan, meron. Ako nga naghahanap pa nga ng kamag-anak na talagang lumaban eh. Di ba? Kasi bakit? Ikaka-proud mo yun eh. Diba? Sa sobrang pagkasensitibo natin, nagsalita about ganitong bagay. Ano yan taong yan? Ganyan yan, ganito yan, ganun yan. Okay. O, bumaba yung presyo ng bigas? Bumaba yung presyo ng gasolina? Bakit hindi ka sensitibo doon? Di ba? Ba't doon sa bagay na yun, hindi ka sensitibo? Mas merong direktang kaugnayan yun sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Di ba? Lalo mo lang, ang hindi nila alam, lalo yung mga lalo yung mga walang aral sa advertising marketing, ang hindi nila alam, the more na sinusulsulan nila, ginagatungan nila yung viral na yon, lalong kumikita yung nagba-viral. Sila kumikita, hindi. Yun, nagbubunot ng kuto. Nagbibingo. Sorry sa mga nagbibingo pero 'di ba? Kayo po ang nagiging dahilan ng pagyaman nitong mga pinaginagawa niyong viral na tao. So ang panawagan ko diyan, pag ang tao ungas o stupid, huwag niyo namang pasikatin. Ang pasikatin niyo yung mga nagbibigay karangalan sa Pilipinas. Tama. 'Di ba? Yung mga nagbibigay aral sa kapwa natin, yung mga nagbibigay ng magandang example sa mga bata. Iba nga tayo ngayon kasi yung ang inaano nila yung ginukumin yung pangit tingnan ng paano tawag doon? Yung mga pangit. Pangit. Di ba, ano yung pinapanood natin? Mga fail. Yung mga nahuhulog. Yung mga nasasaktan. Yun yung mga madalas na ipinopost Kapag kami nag-aaway sa kalye, sa halip na awatin, unahan ng bunot ng alam mo, meron akong napanood na aksidente. Sabi nung 'di ba sa kalsada pag yung mga riders, yung mga nagmumotor, yan yung nagugulat ka para silang may brotherhood. Na pag may sumemplang na motor, titigilan talaga ng motor yan. Tapos pag hindi nila alam yung nangyari, kung sino yung kasunod o sinundan, naharangin pa nila yan. And then may nakita ako isang beses nito kay Romso. Nasumemplang. Tinigilan ng isang motor. Inangat yung yung parang GoPro sa helmet ko. Nung ibinabang ganun, itinutok. Itinutok para makita sa siguro sa video na tinutulungan niya. Siguro, vlogger siguro siya, motovlogger.
para hindi sayang yung content na tinutulungan niya Oo. yung ganun. Parang uunahin muna yung video bago yung Oo. Hindi ako naman, iba ako kasi gaya nagmamotor ako. Kapag Oo. nakikita ko may nasiraan, tumutulong ako pero walang video nangyayari. Ah. Kasi hindi ko naman hanggang sumikat eh. At least nakatulong ka, di ba? Kung ang intention mo lang Oo, naman kasi talaga patulong. tumulong, ba't mo pa iaayos yung Correct, Videohan. correct. Hindi, sabi natin nakamount na yun eh. Pwede ka naman na tumulong na ng ganun eh. Nasa sa'yo na lang kung ilalabas mo eh. Ngayon, Hindi. iba eh. Video muna inuuna bago tumulong. Matindi, may mas matindi doon. Ano, Yung mga nanonood. Ayan, syempre. Syempre. Imbis na Oo. tumawag ng ambulansya Suntukan, o halimbawa, tumawag ng di ba? pulis. Sa halip na awatin. Susulsulan pa para mas maganda yung content. Susulsulan pa para mas viral. Tulungan pa. Oo, Hindi, meron bumalik isa ako ka. napanood, pinasok ng lasing yung parang baliwag yata yun, lechon manok. Tapos hinamon nung nakahubad yung nagtatatad ng manok sa loob. Ano yun? Parang 7-Eleven yata Oo, yun. parang gano'n. Tapos sabi pa nung nagbibideo, hindi ako makikialam sa inyo ha. Hindi ako nakikialam sa inyo, nagbibideo lang ako. Tapos binugbog na yung nakahubad, binugbog. Tapos sabi, pre, sabi gano'n, parang sabi, yan, napala mo ha, ganyan, pre, hindi ako kasali dyan ha, nagbibideo lang ako ha, wala akong pakialam sa inyo. Tapos yung nagbibideo, yung pa yung pa nagla-like sila ron, ganun. Yung pa talaga pinasikat nila. Tapos kakantsawan pa ng kakantsawan kakantsawan, pa. ng ano. Tapos nakakatuwa pa, pag hinamon mo na ng personal, mas marami yung buka ng bibig kaysa sa totoong suntukan. Na ayokong gamitin yung term na yun kasi nga baka banatan na naman ako eh. Pero Diyos ko, nasa ng ano mo dyan, di ba? Parang ang dami mong bunganga. Kung talagang gusto mong makipagsuntukan, di magsuntukan na, di ba? Hindi yung ganyan na parang yun na nga parang yun yung mga napapansin mo na parang pwede ka namang gumawa ng mabuti kung yun ang mas marami sa atin. Diba? Lalo nga yun, yung sabi ko nga, kung panatiko yung tao, wag ka na makipagdebate. Wag ka na makipagdebate kasi bigay mo na sa kanya, hayaan mo siya manalo. So, kasi merong isang nagsabi sa akin doon sa isang episode, merong comment tungkol doon sa atin na ganun nga, ganyan, parang rip off or kung ano man. Sabi ko, bakit ano bang pinapakinggan mo? Tapos may binanggit siya, tapos parang kinukumpara daw tayo na gano'n, tapos ako daw kung paano daw ako magsalita, ganyan. Sabi ko, okay, edi thank you. Hindi ko na in-explain yung sarili ko, hindi ko na rin inano, kasi bakit? Dagdag ka sa stress ko pag nagkataon. Tsaka, hindi mo naman siya ka-label para pa. mapansinin mo yung tama, yung sinabi mo rin, 'di ba, sa kalsada, 'di ba? Wag mo ibaba yung level mo sa Tsaka kanya. dagdag intindihin pa sa'yo eh. Correct. Diba? Ba't kita intindihin? Sabi ko nga, yung dalawang makinig lang sa akin. Shout out kay Jerbil. Na hindi ko pa pinopost, pero pagka-post ko, wala pa isang oras. May comment na siya. Kagad, ganun. So, shout out sa kanya. Masaya na ako dun. Isa lang ang audience mo. May narinig ako sabi ni Julius Babaw, nung nagsisimula daw siya maging newscaster, ang nasa isip niya kagad, milyong Pilipino makikinig sa'yo. Diba? Eventually, palagi na niyang ginagawa, araw-araw na, parang, okay, prompter, camera na lang ang kaharap ko. Parang, so parang ganun na rin, na although meron siyang pinanghahawakan, kaya lang ngayon, iniisip ko na, maririnig to ng libu-libong Pilipino or daan-daang Pilipino. Which is true. 100 mahigit na yung nakikinig sa atin. Pero, kung anong sasabihin yan, pero, wag mo nang papatulan kasi di ba? Wag mo nang pakinggan. Wag ka lang sasaktan. Wag nang pagsayahan ng panahon. Correct. Kasi yun nga sinasabi, hindi mo naman ka-label yan. Correct. Iba naman ang label nila, iba yung label natin. Correct. Wag ka na lang talagang Tsaka kung mas sasaktan. mataas yung pangunawa mo, ikaw na lang umunawa. Correct. Tama yan. Kasi meron pa ako idudugtong dyan. Teka, pipiliin ko dito yung pinakamagandang pinaka pwede kong idagdag na topic. Ito. Natatawa ako kasi pag binitawan ko to mahaba So iano ko na lang. Shortcut. Pipiliin ko na lang. Ito gusto kong banggitin to, shoutout to. Sobrang shoutout to.
ihahabol ko lang kasi July na to eh. Ah. Pero ihahabol ko lang kasi ito nakita ko to, na-experience ko to. Merong bumibili sa Jollibee na merong backpack na malaki. Imagine niyo guys, yung mga nakikinig, ito last na lang to. Para sakto ulit yung bumalik tayo sa normal na oras ng podcast. Merong naka-backpack na malaki. Sunog sa araw yung lalaki. Gupit gupit pa kalbo. Maitim. Semi-kalbo. Oo, semi-kalbo. Ano dating? May malaking bag na tapos ano yun? Tingin mo? Ayun tawag doon. Mayroong tumatawag doon naririnig yung parang ulik ba o negro ganun. Hindi, ganun nga. Maitim siya talaga. Maitim ulik ba, siya. ulik ba. May malaki siyang bag na mas malaki pa sa kanya. Tapos, ang gupit niya, semi-kalbo. Parang ganon. Shaved talaga yung buhok niya. Tao. Hindi kaya nga, Oo nga. ano usually pumapasok sa isang pag ganon na itsura? Dapat kaawaan o Hindi. matutuwa, Anong klaseng profession? Ano yun? Karamihan kasi nakikita ko diyan yung mga mountaineer ganun kasi Okay. malaki ang bag Okay. dala. Pero mountaineer na ang bag niya sobrang laki na alam mong inisyu ng Siguro, gobyerno. baba lang. Okay. Ng Na ano bundok. siya? O kakababa lang ng bundok. Ano ba yung usual na mga taong bumababa ng bundok na negro, maitim, tapos malaki yung backpack, malaki yung bag? Pero sa tingin ko wala naman hindi naman sa akin lang karamihan kasi yung mga negro na may mga laking backpack. Ano yan kapag hindi mountaineer niya yan parang lang sila yung hindi ko maipaliwanag. Hindi naman mga igorot, ganun. Hindi siya indigenous people. Ano Yung siya? mga negro nga. Fit ang katawan, tapos ang bag niya kulay green, na malaki, na backpack, tapos merong duyan, merong pang baunan ng tubig. Military? Bakit mo nasabing military? Kasi sabi mo may baunan ng tubig, may mga backpack na So, ganun. mga Diba? military. Tapos maitim siya, ang itim talaga niya. Tapos ang buhok Hindi US military? hindi, Pinoy. Pinoy. Sundalo. Bakit mo nasabi sundalo? Sa pagkakasabi mo. Diba? Ganun. So, kahit hindi siya naka-uniform or kahit dun sa paano ko siya dinescribe, di ba? Usually may dala pang extrang bag yan para sa sapatos di ba? Parang ganon. Tapos yun, buhat-buhat niyang bag malaki pa sa kanya, di ba? Yan. Tapos nakita ko kasabay ko sa Jollibee. Yan. Nakapila. 2 pila magkatapat kami. Tapos pag mahabang pila ng Jollibee, merong parang kumukuha ng order. Narinig ko sabi niya, Miss, pwede muna ng tubig. Parang ganon. Sabi although nangyari na to, ito ba ibang episode na parang ibang eksena naman to. Sabi nung babae, sige sir, ano muna order nyo? Sabi niya, pinag-iisipan ko pa pero pwede muna ng tubig. Ganon. Sandali lang sir. Sa halip na kumuha ng tubig, dun sa next Lumipat. lumipat siya dun sa next na kumuha ng order. Di okay pa, di ba? Okay pa. Diretso. So mamaya, pagdating niya sa counter, dahil nga hindi niya siya na orderan, sabi niya, ganito, ganyan, ganon, ganyan. So binigyan siya ng number. Pagbigay sa kanya ng number, sabi niya, Miss, pwedeng makahingi rin ng tubig. Sabi ganon. Tinuro yung kanto na merong pitchel, may baso. Parang, doon ka kumuha. Parang ganon. Tapos, okay pa rin. Parang pangalawang beses, okay pa rin, di ba? Okay pa rin. Yan. Hindi umupo na ako. Tinitingnan ko lang yung mga eksena. Ganyan. Ngayon, nung pag-upo na yun nga, siya, binaba na niya yung gamit niya and everything, ganyan. Then, kumuha siya ng tubig, ganyan. Tapos, walang yelo yung baso. Punta siya ng counter ulit. Tapos, hingi ulit siya ng, sabi niya, pwedeng ng ice. Sabi niya gano'n. Tapos, sandali lang sir Parang, kasi parang priority nakapila na magulo. So, ang tagal na nakatayo doon nung na
hindi tumatakal, hindi tumatakal Hindi na. inintindi. So siguro mga kulang 2 minutes. Sir, akin yung baso mo, nilagyan ng yelo. Yun, tapos bumalik na siya sa ano. So 3 na. Parang 3 beses na tubig yung sana muna. Na ganon, di ba? Tinitingnan ko siya. Meron isang hint na army siya. So siguro parang ewan ko galing siyang training siguro o galing siya ng mission na uhaw siya. Uhaw na uhaw siya talaga kasi tubig na sana muna pero umorder siya. Then dumating yung pagkain niya, Chicken Joy. Ganon. Tapos nung pagdating kinuha na yung number niya. Sabi niya parang kulang, parang may kulang, parang ganon. Oo, dahil nga mag-isa lang siya tapos iniwan niya doon yung gamit niya. Naghihintay siya ng parang parang crew na boss, kakausapin niya. Hindi may dumating na naglilinis ng table. Tapos parang sabi niya, boss, parang kulang pa yung ko. Ay, sandali lang sir yung resibo niyo po. Sabi ko, hindi, wala rin dito eh. Ay, doon na lang po sa may counter. Parang ako yung nagalit para sa kanya. Pero siya hindi siya nagagalit Hindi siya nagagalit. Parang ako lang yung gumawa ng eksena lang na teka lang, pre, sabi ko doon sa taga Jollibee. Sabi ko, teka lang, pre. Sabi ko gano'n. Ikaw ang pumunta doon. Ikaw ang kumuha ng resibo. Ikaw ang mag-assist sa kanya. Sabi ko gano'n. Kasi kanina pa siya humihingi sa inyo ng tulong. Ang tulong. Hindi niyo siya pinapansin. Parang ganon. Then, sige sir. Sumunod naman. Ganyan. Ganon. Tapos, ang nakarating sa manager, naghahanap daw ng manager para magreklamo. Sabi, sir, ano ang problema? Sabi ganon. Hindi, yung kulang lang yata yung order ko. Sabi ganon. Sabi, hindi po sir, kung gusto niyo po, natin? Parang meron na kagad eksena si manager na. Sabi ko, miss, halika. Sabi ko ganun. Walang ganon. Walang ganon. Ako lang ang nagsabi, dun sa crew mo, na i-assist nyo naman siya. Parang ganon. Sabi, ay ganon ba sir? Ganyan. Tapos yung resibo kasi niya, para malaman kung kumpleto, di ba? Kung kumpleto yung in-order. So, hinahanap din niya yung resibo niya, bakit wala dun sa tray? Ginanon ko lang. Tapos punta, ay ganun po ba? Oo, sige. So hinanap yun, nakita. Tapos yun, parang kulang nga ng isang order. Yung niya. So parang, the rest is, parang ganun. Ang akin, itong taong to, sabihin na natin sundalo. Or kung ano man siya. Kung ano man siya. Pero, hindi ko magets yung eksena na, siguro dahil trained siya, na wag mong patulan yan. Parang ganon, di ba? Kasi nga, supposedly, magsilbi ka lang sa mga yan. Parang ganon, di ba? O kaya naman, yung eksena naman nung isa na escalated kagad. Mas mataas kagad yung level. Parang, hindi ganon. Oo, hindi naman. Hindi naman. Oo, tsaka hindi ganon. Hindi ganon. Nababasa ko lang na ginudge nyo ba yung tao kaya hindi nyo pinagpapansin? Parang ganon yung akin. Or, may problema kayo sa communication kaya given naman lunch talaga marami talagang tao, pero yun lang akin is hindi lang isang beses 6 na beses or 4 na beses na nangyari yung hindi mo pagpansin kahit fast food maganda yung approach ng mama di ba? So ako hindi naman ako parang nagtaray lang, in-explain ko lang yung mga sitwasyon, nakialam lang ako para lang sa kanya, parang ganon. So naisip ko lang nung paglabas ko na, halimbawa, ano kaya kung na-videohan pala ako doon? No? Tapos ano kaya kung yung pangyayari na yun na-videohan? Tapos ano kaya ang reaction ng mga tao? Parang ganon, ganyan. Tapos sabi ko, buti na lang, hindi. O kung ano man, hindi naman, ganyan. Tapos naisip ko lang din, parang since yun nga, habol ko lang doon sa Independence Day, kasi nakita ko siya ng isang beses. Paano kaya itong sundalong to? Kung talagang yung itsura niya na yun, kung sundalo siya talaga na kauwi lang niya galing sa bakbakan o experience niya sa mga rebelde. 'Di ba? Na ang nasa isip niyan, kaya ako nandito pinagtatanggol ko tong mga to
Alam mo yun? Nag-gets ko. Tapos hihingi lang ako ng tubig kasi ako, galing akong barko. Alam mo yun, yung parang galing akong biyahe. Magbabayad naman ako, painumin mo lang muna ako saglit. Tapos parang ganun pa yung nagiging treatment sa kanya. Although parang sa kanya, hindi no amount naman di ba? So, pero, ano kaya yung, kung yun isa, ano kaya kung 100 ganun yung ginaganon ng mga civilian? Ng mga tao sa ano. Parang naisip ko lang sa, ano kaya kung ganun ang treatment sa kanila? Parang ganun. Ano kaya kung ganito ang ano, parang 'di ba? So ang galing naman nating magsukli. So papasok na naman doon sa issue na hindi bakit sweldo nila yan, trabaho nila yan, pinasok nila yan. I mean, okay, nandun na tayo pero may mga tao talagang ginagawa yung mga bagay na hindi mo rin nila din kayang gawin. Kasi kung tanungin ka, sige, palit kayo, ikaw yung nandun na kaya pwedeng magpunta na ng Tawi-Tawi kaya pwede ka na mamasyal sa Basilan. Ikaw na lang sumugod dun So kasi nandun sila yung nagbabantay dun. Tsaka yung expense nung bago naging peaceful dun, maraming dugon dumanak dun. So sige, palit kayo. Isipin mo naman mga dinanas na ano nun. Hirap nun. So ako din ganun. So parang ang akin, sige nga matapang kan talaga, basher ka, 'di ba? O kaya hater ka. Sige nga matapang kan talaga kung gusto mo talaga ng suntukan. Palit nga kayo. Alam mo yun? O kaya gawin mo na lang yung mga ginagawa niyo sa mga ano lang, daily na correct. ano lang. Correct. Di ka na pumunta dun sa harap. Palit kayo. Ikaw yung mag-duty sa gate. Ikaw 'di ba? Ikaw yung gumawa ng ginagawa ng isang tao na 'yon. Sipin mo. Gaano ka fit 'yan? Napapagod baka din 'yan, 'di ba? Isang araw pa lang sumuko ka na. Correct, 'di ba? So naisip ko lang, madalas pala ang Pinoy wala sa lugar din talaga. No? Kasi nga dahil nga sa experience din natin sa pagpa-podcast, ang hirap ang hirap din pala na umere ka. Kumbaga parang maging parte ka ng buhay ng ibang buhay. Parang ganon. Kasi mali yung mga lugar ba kung saan pumuposisyon. Parang sensitibo ka sa lato-lato, suntukan tayo, di ba? Napikong ka dahil sa paglalato-lato, suntukan. Alam mo 'yon? Di ba yung pinag-uusapan natin, di ba? Or hindi ka natawa sa isang komedyante, napikon ka, papatay mo na lang or hamunin mo o bantaan mo yung buhay niya. Di ba? Ang sensitibo mo masyado. Diba? Pero pag kumbaga parang sige, lahat ng katapangan ng isang Pinoy, lahat ng kanyang karakter na malakas ang loob niya, ilagay mo sa tama. Pagbantayin mo sa teritoryo natin doon sa China. Tingnan natin kung may makalapit talagang China. 'Di ba? Kasi kung diyan ka lang magaling sa keyboard at saka sa cellphone, huwag ka na magpa-ano. Sarilihin mo na lang yung mga sasabihin mo na. Kasi dumadagdag ka lang din sa problema ng Pilipinas. Panindigan. Huwag mo nang dagdagan yung ng Pilipinas para kahit sabi naman ng dati, kung sumuntok ka na lang. Huwag ka na magdadada dyan, di ba? Tama yun. At least yun, nakauna ka pa. Hindi ka tulad pag dumaldal ka ng dumaldal. Iba na ngayon, kahit kasalanan mo, didibanda mo ako. Oras na ikaw minsan unang... kahit di mo kasalanan magbitaw ng magdedemanda pa sa'yo, yung may ano sa'yo. Ito sabi sa akin ikaw ba? Kahit na hindi mo kasalanan, willing kang aminin na kasalanan mo para lang magtuloy-tuloy yung ginagawa nyo. Diba? Sabi sa akin. Teka muna, wala pa akong sweldo eh. Di sige. Sige, para magkapera ako. Di ba? Pero, tanungin pa ako kung willing daw ba akong lumunok ng pagkakamali. Sabi ko, ay para sa akin, depende sa pagkakamali. Mayroong pagkakamali na hindi kaya lunukin talaga yan. Mayroon namang pagkakamali na kaya lunukin. Depende din kung sa sitwasyon. Kung may madadamay ka bang iba o yun lang din naman iisipin mo. Ngayon, ito yung ending doon sa kwento ko para matapos yung episode natin. Nahihina ko eh. Sige. Ganito lang. Love trip yun na. Hindi, dapat tapos na. Di ba? Wala ka namang direct relationship dun sa sundalo. Yun lang akin eh. Di ba? Pero, natuto kang
natuto ka na magbigay ng ano tawag diyan, yung simpatya doon sa ganung klase ng profesyon. Natuto ka because of exposure mo sa mga tao na nagbibigay din ng suporta doon. Ngayon, nagdadalawang isip na ako kasi nawala na yon. Ang nakikita ko ngayon, iba. Iba talaga. As in, kung ano man yon, that is a topic for our next episode. At nasi-CR na daw si Kuya Romy. Laugh trip yun. Kaya nga. Jerbil, may bago ka na naman. Hoy, Jerbel. Sana makarap ka namin. Oo nga, ang dami mong sinasabing mga time. Gawan mo kami ng time. Kasi muna magpayaman. Oo. Isama mo kami sa pagpapayaman. Kapag yumaman ka, bigyan mo naman kami, ambunan mo naman kami. Oo nga. Shoutout din sa'yo, Oo. Clyde, kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon. Sana makapagkwentuhan tayo ulit. Okay. So, tingin ko, ganun na lang muna. Baka marami pa tayong kakataon. Sige, game, tapusin na natin. Parang alang kay Kuya Romy. Okay guys, maraming salamat. Tulad ng dati, please follow us and subscribe and comment kung ano man yung mga gusto nyong mapag-usapan and kung ano yung mga ganun nga, mga komento ninyo doon sa mga past episode. Kasi tulad ng sabi namin, nag-aaral pa rin naman kami and itong season na to is para mas ma-improve natin yung ating programa. And kung meron kayo suggestion na pwede namin maging bagong program, we're very much open and we welcome your ideas. So guys, thank you very much. My name is Pau. My name is Kevin. Romeo. And this is Buhay Rock and Roll. And cut.